Maring tinanggi naman ni Senador Bong Revilla ang report na dumaan siya sa EDSA busway kaninang umaga. Humingi naman ng paumanhin sa Senador si MMDA Task Force Special Operations Unit Head Colonel Bong Revilla na una nang nagsapubliko ng impormasyon. Yan ang ulat ni Karen Villanda. Pinagsusumite ng spot report ni MMDA Task Force Special Operations Chief Colonel Bong Revilla ang traffic enforcer na sinabihang sakay si Senator Bong Revilla sa sasakyang nasitang dumaan sa EDSA busway kaninang umaga. Aminado si Revilla na wala siya sa lugar na mangyari ito, pero itinawag sa kanya ng traffic enforcer na dumaan umano ang convoy ng senador sa busway. Chinek, ano ba kayo? Government ba kayo and all that? So sinabi nila, sakay namin, ito sinabi I am still asking my enforcer to make a report. Nandun ako sa area but I'm away from that spot. So ngayon sabi niya, Sir Bong, may yung convoy po na pinapara nyo kanina kasi may dumaan eh. So pinara namin sa busway. Yung pinapara nyo pong convoy kay Senator Revilla. Sabi ko, nandiyan ba si Senator? Yes sir, then let him go. Kasi kung wala si Senator doon, di tinuluyan sana namin. Sa pahayag ng senador, mariin niyang itinanggi ang malisyosong umanong paratang na nahuli siya sa EDSA bus carousel. Aniya, mula sa southern part ng Metro Manila ang kanyang biyahe patungong Senado araw-araw at sa Skyway naman siya dumadaan tuwing may pupuntahan pa norte. Kaya malabong dumaan siya sa EDSA sa Mandaluyong. Dagdag pa niya tila napaaga ang paninira sa kanya at dapat sana'y ginawa ng MMDA ang trabahong tikitan ang lumabag. Depensa naman ni Revilla, judgment call niya ang kanyang ipinairal kung kaya't pinalagpas ang sasakyan na nagsasabing sakay ang senador. Again, this is judgment call. Well, kung ipapatawag kami sa Senate, then we will just answer it. Kasi sa totoo lang, kung pagpalagay natin na nandun nga Senator Bong, it's still my judgment call na bakit mo pinagbigyan? Kasi daming few don't. Kung tinikita ko yon, kung nandun din si Senator, di sobra ka naman, Senator, tinitikita mo. Iniimbestigahan na ng MMDA ang insidente. Tumanggi sila magbigay ng kopya ng CCTV sa EDSA pero base sa kanilang pahayag, nakita na protocol plate ang gamit ng naharang na sasakyan at ito ang pagbabasehan sa investigasyon kung bakit nasama sa issue ang pangalan ng senador. Gayunman humingi ng pasensya ang MMDA kay Senator Revilla. Sa isang panayam sa radyo, sinabi rin naman babata sa ipaparekol ang pondo ng MMDA sa Senado. Pero pakiusap ni Revilla. Sana naman hindi, kasi if there was a mistake in the enforcement, tao lang naman tayo, nagkakamali rin tayo. It was not the purest of intention na siraan si Senator Bong Revilla. Pasensya na po, Senator, hindi po namin intention yun, siraan ka. Just that it was your name that was mentioned. Ngayon, ipa-find out po namin. Nandito po sa amin yung mga plate number kung kanino po nakarehistro at bakit ginagamit po yung pangalan nyo. Pero hindi lamang ang umano'y sasakyan ng senador ang dumaan sa busway kaninang umaga. May protocol plate din ng isang kongresista. Dahil wala naman sa loob ng kotse ang opisyal, tinikitan ito ng MMDA. Ikinagalit naman ng ilang motorista kung bakit pinapayagan ang pagdaan ng mga opisyal sa busway. Unfair naman nga yun sa amin. Dahil? Dahil siyempre sila porke ba opisyal, kailangan ba na palusutin, tapos yung iba hindi, di ba? Kasi, di ba, mambabatas, kailangan yung mga opisyalis, yun yung sinusunod ng mga mabababang tao, di ba? So, dapat sila yung pamarisan. Pero ngayon, tinuldukan na ng Transportation Department ang kalituhan sa pagdaan ng mga government vehicle sa busway. Sa sulat ng DOTR sa MMDA kahapon, una sa listahan ng mga makakadaan ay ang mga basa may special permit at prangkisa sa EDSA carousel, on-duty na ambulansya, bumbero, PNP vehicles at service vehicle na may kinalaman sa EDSA busway project kasama na ang MMDA marked vehicles. Inalista sa listahan ang ilan pang government vehicle, bagamat may ilang opisyal ng gobyerno ang papayagang dumaan sa busway. Pero hindi dito kasama ang mga senador at kongresista. Maaari lamang magbigay ng assistance sa busway para sa may protocol plate number 1 to 5 o ang Presidente ng Pilipinas, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice ng Supreme Court. Kaya hindi na uubra ang judgment call sa kung sino ang maaring padaanin sa busway. We don't have judgment call. It's very specific. The document is here.
We cannot add or subtract from what is written. Otherwise, that is in excess of our jurisdiction. Sobra. But of course, as they say, si Sir Bong, I know, kung din siya, enforcer din siya, matagal din siyang enforcer, kasama natin yan. They have that, if they have that judgment call, then so be it. Pero ako, I discourage our operatives to do that. Because if you allow judgment call, so laging sasabihin judgment call. Diba? Whose judgment will be the question eh? Karen Villanda para sa Bayan.